lahat ay tumayo. Juan, Kabanata 1, talatang 1-5. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa Kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataong ibinigay mo muli sa bawat isa sa amin, upang ikaw ay aming mapapurihan, upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, dinadalangin po namin ang mga may gaganapin sa gabing ito. Ikaw, Panginoon, ang magpuspos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lalo't higit ang lalaking iyong pinili upang magbigay ng mensahe ngayong gabi. Ikaw, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang pumuspos sa bawat isa sa amin hanggang sa katapusan ng pananambahang ito. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kabanalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na at atin pong awitin ang himno bilang 171, Kapanatagang Maligaya. Kapanatagang maligaya, ang ibig
Darako na po tayo sa mga pasasalamat at testimony na ibibigay ng kapatid na Gerald de Maguila. Isang magandang gabi po sa bawat isa po sa ating lahat. Hindi po ako magbabalita ngayon. Nagsashare po ako ng aking pasasalamat. Pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon yung patuloy niya pong guidance at provision po sa aming family. Kahit na po dalawa lang kami ni JR sa bahay for the past couple of months ay hindi niya po kami pinagkukulang, pinibigyan niya pa rin po kami ng gabay at ng kalakasan. And isa pong pinagpapasalamat ko rin kasi last week po, di rin po ako nakapag-midweek, saka di rin po ako nakasama nung sa birthday celebration sa Family BS. Gawa po ng nagkasakit po ako. So may trangkaso po ako last week. Akala ko po uso lang yun sa mga estudyante. Pero tinamaan din po ako. So pinagpapasalamat ko po kasi hindi po hinayaan ng Lord na abutin po yun ng linggo. Kaya nung Sunday po ay kahit hindi pa po sobrang okay ng pakiramdam ko, tinry ko na rin po talaga magsimba since ako nga po yung mag-a-announce. Tapos pinagpapasalamat ko din po yung mga opportunities na ipinagkakalo po ng ating Panginoon sa amin, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Ganyan din po kay Mama na nasa iba yung dagat pa at nagbabakasyon. Pero by December po, ang huling update niya po ay uuwi po siya. And hopefully kasama na po si ate para po sama-sama po kami makapag-Pasko at makapagbagong taon dito po sa amin. So pinagpapasalamat ko din po yung mga ministries na ipinagkakalo po ng ating Panginoon, especially po yung amin pong project together with choir and youth. So yung YA po yung nag-spearhead nun and pinagpapasalamat po namin yung bawat isang tumutulong doon. And hopefully magawa po namin siya ng buong buo kasi 2 days po yun. So yung guidance at yung kalakasan po ang talagang pinagpipray namin, especially po dun po sa mga bata at sa lahat din po ng aspeto na bumubuo po din sa fundraising para po sa NOAA Project. So yun lamang po at maraming salamat po. Binabalik ko po ang papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at samahan niyo po akong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating
sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Purihin ka, purihin ka, Panginoon. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Ngayon naman po ay ang magbibigay sa atin ng mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. Tayo po'y mapalad. Ang ating TNP, Ed by. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung ako po ay nagbigay ng mensahe, yung akin pong mensahe is about Jonas. No? Mahilig po ako sa kwento eh. Ngayong gabi po, ang ating pag-aaralan at ating muling bibisitahin ay ang kwento ni Noah. Kilala niyo po si Noah? Noah's Ark. Ayun, si Noah, ayun, no?
Di ba po, pag may Noah, may ark. Pag may ark, may baha. Oh, tama-tama. Dahil tayo po ngayon ay palaging binabaha. Tayo po ay sandalin tumayo sa pagbasa po ng ating banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan po natin sa Genesis chapter 6, verse 5 to 8. Meron po ata tayo. Wala po ata. Ayun. Opo. Nakita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kasamaan ng sangkatauhan sa lupa. At ang bawat iniisip ng kanilang mga puso ay pawang masama na lamang sa lahat ng panahon. Nagsisisi ang Panginoon na nilikha niya ang tao sa lupa at ang kanyang puso ay labis na nagdadalamhati. Kaya't sinabi ng Panginoon, buburahin ko mula sa ibabaw ng lupa ang sangkatauhan ng aking nilikha. Kasama nila ang mga hayop, ang mga ibon, at ang mga gumagapang na nilalang dahil nagsisisi ako na aking ginawa sila. Ngunit, meron pong ngunit, si Noah ay nakatagpo sa biyaya ng Panginoon. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Ngayong gabi po ay muli nating tutuklasin at titingnan yung mga life lessons na pwede nating matutunan sa buhay ni Noah. Alam ko po na ito ay medyo nakikita lang natin minsan sa Sunday school at ito ay nababasa natin, Matanong ko lang po yung mga kabataan, sino po ba ang tatay ni Noah? Sayang, may baon pa naman sana kayo bukas. Wala po nakasagot. Sino po yung tatlong anak ni Noah? 1. Sino? Ayos. Ayos po, no? Ilang taon po si Noah nung nagkaanak po siya? Okay, assignment niyo po yan, ha? Titingnan niyo po sa... Tingnan po natin yung Hebrew chapter 11, verse 7. Nakalagay po dito, 11:7 ng Hebrew. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niyo ito nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito, hahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Si Noe po ay pillar of faith din, Siya po ay kasama dito sa chapter 11 ng Hebrew. Kung babasahin niyo po doon, andun po si Abraham, marami po dito mga pillars of faith, Yan po ay para ma-establish natin na si Noe ay talagang isang matuwid na alagad ng Diyos. Familiar po tayong lahat sa kwento ng arka ni Noe, Madalas itong kwento bilang isang kwentong pambata na may mga pares na cute na mga hayop. Isang malaking bangka na lumulutang sa tubig. Ngunit ang kwento ni Noe at ng dakilang baha ay higit pa sa isang simpleng kwento. Hindi lang po ito yung kwento na pwede nating baliwalain. Ito isang malalim at makapangyarihang salaysay tungkol sa paghatol ng Diyos. Ito po yung judgment ng ating Panginoon Diyos. Kanyang habag, ang kanyang awa, at ng uri ng buhay na nais niyang ipamuhay. Ngayon ay tingnan natin muli ang walang hanggang kwentong ito at tuklasin natin ang mga aral na taglay nito para sa atin. Gusto pong i-restart ng Panginoon ang mundo.
Saan po ba ito nagsimula? Ano po ba naging problema kung bakit gustong ng Panginoon na restart ito? No? Nagsimula ang kwento sa isang malungkot na pagsusuri sa sangkatauhan. Sinabi sa atin ng Genesis chapter 6 verse 5 na ang bawat iniisip ng kanilang mga puso during that time ay pawang masama na lamang sa lahat ng panganahon. Wala na pong kabutihan ang naiisip ng mga tao during that time. At ang kasalanan ay naging laganap at nakakabahala na, at ito po ay nagpapabigat ng puso ng Diyos. Parang nahahabag po siya. Bakit ko pa ito ginawa mundo? Pulos kasamaan naman ang nakikita niya. Hindi ito isang mundo na may kung saan ang kasamaan naging pamantayan na. Ang bali ang naging pamantayan na po during that time ay masama. Kung ikay mabuti, siguro hindi ka pwede ron. No? Lahat po ng pamantayan ay kasamaan na. Ang lupa ay napuno ng karahasan. Sa Genesis 6:11, ang malalim na katiwalang ito ay nagdulot sa ating Panginoon Diyos na isang mahirap at masakit na desisyon na puksain ang sangkatauhan at magsimula muli, restart, no? Siguro po parang yung bahay na i-demolish, tapos itatayo pong muli. Ganyan po, naging disappointed po ang Panginoon sa mga ginawa niya. Nakita niya yung kasamaan ng mundo during that time. Hindi po ito yung kanyang in-envision, hindi po ito yung kanyang pinapangarap. Kaya, ito po yung nagtulak sa ating Panginoon Diyos upang i-restart ang mundo. At sa gitna po ng pagkabulok ng moral during that time, ay may isang sinag na nakita ng Panginoon Diyos. At ito po ay sino? Si Noah o si Noe. Habang ang lahat ay nabubuhay sa walang Diyos na paraan, si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon Diyos. Inilarawan siya ng Biblia bilang isang taong matuwid, walang kapintasan sa mga tao sa kanyang panahon, at siya'y lumalakad ng tapat na kasama ang Diyos. Genesis chapter 6, verse 9. Ang pagiging matuwid ni Noe ay hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil meron siyang pusong naghahanap na lumakad na kasama ng Diyos. At kahit pa ito nangangahulugan na ito'y pagiging iba sa lahat. Hindi siya tinangay ng agos ng kultura. Hindi siya tinangay ng kasamaan. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. Napakagaling ni Noe po, no? Napakahirap, pero imposible. No? Ang plano ng Diyos na iligtas si Noe at ang kanyang pamilya ay isang radikal at walang katulad. No? Gusto po ng Panginoon na mag-restart po dun sa pamilya ni Noe ang mundo. Inutusan niya si Noe na gumawa ng isang malaking arka. Isang napakalaking sasakyan dagat sa tuyong lupa. Biruin nyo, walang ulan. Walang sinyalis ng baha. Yung lahat ng kanyang kapitbahay ay sinasabi sa kanya na para daw siyang nababaliw na. Nagtayo ng napakalaking bangka para isang bagyo na hindi naman alam kung kailan darating. So, kahirap po. Gayunpaman, ang tugon ni Noe ay isang patunay sa kanyang pananampalataya. Sinasabi sa Genesis 6:22, ginawa ni Noe ang lahat ng bagay ayon sa inuutos ng Diyos. Ito po yung puso ng kwento ni Noe. Ang lahat ng bagay ay ginagawa niya ayon, napaka-straight, daang matuwid, ayon sa inuutos
ng ating Panginoon Diyos. Hindi siya nagtanong, Lord, bakit po papagawa tayo nito? Wala namang ulan. Hindi rin siya nagreklamo. At hindi siya nag-alinlangan sa pangungutya ng kanyang mga kapitbahay. No? Biruin po naman kung si Casito ay gagawa ng isang malaking arko doon sa kanilang tahanan, ay sabihin kay Casito, Sito, anong ginagawa mo? Hindi, darating yung bagyo. Wala namang pakainit. No? Talagang yung pangungutya po ay nandun, pero hindi po nagpatinag ang ating bida, si Noe, sa kanyang mga kapitbahay. Nagtiwala siya sa plano ng Panginoon Diyos. Bagamat ito po ay mahirap, ay ito lang po ang tanging tamang paraan ng pagsunod sa Panginoon Diyos. At nang dumating na po ang baha, dito na po ang baha, no? Eksakto to, sinasabi ng Diyos, umulan ng 40 araw at 40 gabi. At ang tubig ay tumakip sa lupa. Imagine nyo na lang, tumakip sa lupa. Lahat ng nabubuhay sa labas ng arka ay namatay. Ang baha ay isang matinding paghatol sa kasalanan. Ngunit para kay Noe at sa kanyang pamilya, ang arka ay isang lugar ng kaligtasan, isang kanlungan mula sa bagyo. Nung malita po yung anak ko, nagkukwentuhan po kami tungkol kay Noah, ang sabi niya sa akin, Daddy, namatay ba yung mga isda? Kasi baha eh. Ako, sabi ko, mahirap ito. Di ba? Baha, isda, sabi ko, anak, magbasa ka ng Bible. Basahin mo yung Genesis 6 hanggang sa dulo para malaman mo kung ano talaga ang nangyari. Sa palagay ninyo, namatay po ba yung mga isda? Parang di. Ano sabi ni Ayis? Hindi daw po namatay. Joey, TNP Joey, hindi daw namatay ang mga isda, sabi ni. Assignment po natin ulit. Tingnan, masarap po magbasa ng history. Tingnan po ulit natin kung ano yung sinasabi. Matapos ang buwan na paghahantay, humupa ang tubig. No? Humupa na yung tubig. Lumabas na sila. Isang bago at isang malinis na mundo. Para pong nung nagka-pandemic, after a year, lumabas na lahat yung mga tao, napakalinis ng hangin, kitang-kita mo na yung ulap, napakalinis ng ilog. At makatapos makipagtipan ng Diyos kay Noe, nangako ang Panginoon Diyos na hindi na muli sisirain ng lupa sa pamagitan ng baha, at inilagay niya ang bahaghari sa kalangitan bilang isang maganda at walang hanggang paalala ng kanyang pangako. No, hindi na muling gugunawin ng Panginoon Diyos ang ating mundo sa baha, sa tubig. Tandaan po natin, Genesis chapter 9, verse 11 to 16. Tingnan po natin nung panahon ni Noe. Ano ba yung nangyari nung panahon ni Noe? Nakita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kasamaan ng sangkatauhan. At ang bawat iniisip ng kanilang puso ay pawang masama na lamang sa lahat ng panahon. Genesis chapter 6, verse 5. Ang mundo noon ay puno ng karahasan, immoralidad, at pagtalikod sa Diyos. Ang mga tao noon ay nabubuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan, at pagiging makasarili ay naghahari sa kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, at patuloy na nakatuon sa kasamaan. Nung panahon po ni Noe, parang may tapauho po yung mga tao. Talagang kasamaan lang yung gusto nila. Yung kabayo po, di ba, may ganon. Lahat kasamaan lang. Hindi na tumitingin. Lahat kasamaan ang gusto ng mga tao. Tingnan po naman natin sa kasalukuyang panahon. Ngayon, tumingin po tayo sa ating paligid sa ngayon. Ang mundo ay punong-puno na rin ng kasamaan. Nakita natin ang mga balita tungkol sa gera, karahasan, krimen, at dito po sa ating bansa yung korupsyon. No? Nakakalungkot po
Ang moralidad ay unti-unti nagbabago. Ang mga prinsipyong itinatag ng Diyos ay binabaliwala na ng marami. Ang nagahari na po sa atin ay pera. 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 Walang hanggang banghagat sa kayamanan. Nakakalungkot isipin. Ang modernong teknolohiya at social media ay nagbigay daan sa pagkalat ng mga maling idea at immoral na gawain. Andiyan po yung mga scammer. Andiyan po yung mga fake news. Yung artificial intelligence po, nakala mo ay sinagsasalita pero hindi po pala sila yun. Nagkakagulo po ang mundo. Maraming tao ang mas inuuna ang kanilang sariling interes at pagnanasak kaysa sa kapakanan ng iba at sa utos ng Diyos. No? Ano na nangyayari sa ating mundo? Pansariling interes na lang ang hinahangad ng ating ibang mga tao. No? Nakakalungkot po. Ang paggalang sa kapwa, sa pamilya, at sa Diyos ay unti-unting nawawala. Wala na po. Napakababa po ng moral. At sa gitna ng kasamaan noon, si Noe ay bukod tangi. Hindi siya nakisabay sa agos ng kasalanan. Sinabi sa Genesis 6:9, siya ay lumakad na kasama ng Diyos. Nag-iisa po si Noe. At ito ang hamon sa atin ngayon. Sa isang mundo na naging masama, tayo na mga nakakakilala sa Panginoon Diyos na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ang mga bagong Noe. Payag po ba tayo na tayo ang mga bagong Noe? Parang ayaw po natin, no? Ano po ba si Noe? No? Yung pagsunod po sa gitna ng pagkakaiba. Si Noe ay sumunod sa Diyos kahit wala siya nakikitang ebidensya ng parating na baha. Pinagtatawanan po siya ng marami. Ngunit nagpatuloy siya ng paggawa ng arka dahil sa pananampalataya. Sa ating panahon, kailangan nating sundin ng Diyos kahit nakakaiba tayo sa paningin ng iba. Kaya pong isang department sa government, ito po naman ay hindi fake news. Nagsalita po siya mismo, isang departamento ng gobyerno natin, siya po isang engineer. Hindi po siya sumunod doon sa inuutos ng boss niya sapagkat mali. Tinanggal po siya. Umano po siya ng ibang trabaho. In-interview po siya. No? Hindi po siya sumunod sa agos ng kasamaan. Nag-iba po siya. No? Pagsunod sa gitna ng pagkakaiba. Hindi po siya sumunod. At ngayon po ay siguro napakaganda ng pakiramdam niya. Hindi siya sumunod sa agos ng pagkakaiba. Deuteronomy 28, chapter 28, verse 1 and 2. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Si Yahweh po ay naging matuwid. Ang pagiging matuwid ay hindi nangangahulugang perpekto. Wala po naman tayong perpekto, maliban lang si Perfecto. May pelikula po dati kasi si Dolphy, Perfecto and Perfecto, pero wala pong perpekto. Ang ating Panginoong lang ang perpekto. Nangangahulugang ito na pagkaroon ng pusong nais maglingkod sa Diyos at iwasan ng kasalanan. Dapat nating isipin yung sinasabi ni Jesus, no? Matthew 6:33, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ni Ate Bea. Salamat po, Ate Bea. At ang kanlungan sa gitna ng pagsubok. Ang arka ay ang kanlungan ni Noe at ng kanyang pamilya mula sa matiting galit ng Diyos.
sa ating buhay. Sino po ang ating kanlungan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang ating kanlungan, sandigan. Siya ang ating kaligtasan mula sa kasalanan at sa darating na paghuhukom. Lumapit po tayo sa arka ng ating buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa awit 31, 3 and 5, ikaw ang aking kanlungan at sanggalang. Ayon sa pangako mo, akayin ako at patnubayan. Iligtas mo ko sa nakaumang na patibong laban sa panganib sa iyong mga nganlong. Sa iyong mga kamay, ipinagkatiwala ko ang aking buhay at sa akin ibibigay iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkatiwalaan. Ano po yung mga aral na pwede nating makita pa? No? May mga aral pa na pwede tayong makita sa buhay ni Noe. Ang pagsunod ay susi. Ang pagsunod ay susi ng kaligtasan. Ang kaligtasan ni Noe ay direktang resulta ng kanyang pagsunod. Narinig niya ang utos ng Diyos. Kumilos siya ng walang pag-alinlangan. Gayon din ang ating kaligtasan at ang ating kakayahan lampasan ang mga bagyo ng buhay ay nakasalalay sa pagpayag nating makinig sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. Kahit hindi ito'y maunawaan ng ating sarili o ng mundo sa paligid natin, ang pagsunod, obedience sa ating Panginoon Diyos. Sa mga awit, 31 verse 3 to 5, ikaw ang aking kanlungan, sa iyong pangako akayin ako't patnubayan. Mahalaga ang pagiging matuwid. No? Napakahalaga po nun. Si Noe ay namakudtangi dahil sa isang marangal ang katuwiran sa 2 Pedro 2:5. Isa sa isang masamang mundo. Ang kanyang buhay, isang tahimik na paghatol sa kasalanan sa paligid niya. Tayo rin po ay tinawag na maging matuwid at lumakad na kasama ng Diyos. Nang tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, kasama po natin siya sa ating buhay. Siya po ang ating buhay at tayo po ay magiging tanglaw ng liwanag sa kadiliman. Tanglaw ng papakita sa ibang paraan ng pamumuhay sa mundo na madalas na puno ng kasamaan. Tayo po yung magiging ilaw ng ating mundo. Magtiwala po tayo sa plano ng Diyos at hindi po yung sarili nating plano. Kailangan magtiwala si Noe sa Diyos para sa lahat. Lahat ng sukat ng arka, ginawa niya. Kung ano mga kahoy na gagamitin. Ang pagtitipon ng mga hayop at ang pangako ng kaligtasan. Tayo, tulad ni Noe, ay dapat ilagay natin yung kompletong tiwala at plano ng Diyos na laging mas dakila kaysa ating sarili. No? God's plan is greater than our plan. Yung ating plano ay mas malaki pa yung plano ng Panginoon. Kung gusto mong mekaniko lang ng eroplano, ikaw gagawin palang piloto. No? Mas mataas ang plano ng Panginoon sa atin. Sa Kawikaan 3:5, ang sinasabi, kay Yahweh ka magtiwala na ang buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ano pa po ang lesson from Noe? Ang pag-asa sa gitna ng bagyo. Para kay Noe, ang arka ay simbolo ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng katiyakan. No? Hindi niya alam para saan ba to. Hindi niya alam ni darating na ulan, bagyo, baha.
kahit na bumuhos ang ulan at tumaas ang tubig, siya ay ligtas dahil sa pangako ng Diyos. At pagkatapos ng bagyo, ang baghari ay tanda ng katapatan ng Diyos. Anuman ang mga bagay na ating kinakaharap ngayon sa kasalukuyan, sa panahong ito, may problema tayong personal, pinansyal, spiritual, o ang ating kalusugan, maaari tayong kumapit sa pag-asa ng Diyos ay kasama natin at ang kanya mga pangako ay hindi maglalaho. He will never leave us nor forsake us. Ang kwento ni Noe at baha ay isang makapangyarihang paalala ng karakter ng Diyos. Siya ay isang Diyos ng katarungan na kailangang humatol sa kasalanan. Ngunit, yung ngunit yung napakaganda po siya rin ay isang Diyos na kamangha-manghang habag at biyaya na nagbibigay ng paraan ng kaligtasan para sa nananampalataya sa Kanya. Kung paano nakahanap ng kanlungan si Noe sa arka, maaari nating matagpuan ang kanlungan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang siyang nagpasan ng paghatol para sa ating mga kasalanan at nag-alok sa atin ng daan tungo sa bagong buhay. Nawa, tulad ni Noe, ay maging tayong lumalakad kasama ng Diyos, sumusunod sa Kanya mga utos at nakatagpo ng biyaya sa mga mata ng ating Panginoon Diyos. Ginawa po ni Noe ang arka for 120 years. Ang tagal, 120 years. Siguro pag 10 pa lang, baka umayaw na ako 120, Pero yun po yung asignatura na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Siya ay matuwid. Sinunod niya ang Panginoon. It takes 50, 70, 80, 120 years to fulfill His mission, to fulfill His assignment from the Lord. At ginawa niya yun with high flying colors. Kasi nakapagtipan sa kanya ang Panginoon pagkatapos ng baha. Tayo pong mga bagong Noe. Ano po yung assignment natin sa Panginoon? Matthew chapter 28, verse 19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. It is not an optional. Hindi po ito pagpipilian natin. It is a divine assignment. Divine assignment po ito sa atin ng Panginoon. Nasaan na po tayo? Nasaan na po tayo? Baka po nandun pa lang tayo sa go. Wala pa doon sa therefore. Nasaan na po tayo sa antas ng assignment natin ng ating Panginoon Diyos? Kailangan po ba kayang bumaha pa para makita natin, magawa natin yung assignment? Sa paglipas po ng panahon at darating ang araw na tayo ay tatanda na rin at darating yung mga kabataan, I hope na yung mga kabataan ngayon pa lang ay gawin nyo na yung assignment na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Panginoong Hesukristo mismo nagsabi nito. It is divine assignment, Lahat para po ito sa atin. Nawa, ang kwento ng buhay ni Noe ay katagpuin ng ating mga puso at patuloy na tayo lumakad sa tuwid na daan ng ating Panginoon Diyos. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa mabiyayang mensahe.
Ngayon naman po ay darako tayo sa paghandog kasabay ng tanging awit ni kapatid Kaye Blaza. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's here, for your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried, human. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Tayo pong lahat ay tumayo. Darako na po tayo sa sama-samang panalangin. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa pananalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live stream. Para po sa prayer group number 1, sa mga kabataan, pangungunahan ni Dustin. Para po sa, iyon ay para sa panalangin para sa mga may karamdaman. Prayer group number 2, panalangin para sa mga gawain at paggawain ng Tipas Unida Church. Ito naman po ay ipapanalangin ng mga kalalakihan kasama mga TNPs. Prayer group number 3, panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia. Papanalangin po ng mga kababaihan.
At prayer group number 4, panalangin para sa mga namumuno ng ating iglesia, bansa at ng buong mundo. Ipapanalangin po ng young adults. Sige po, tayo po ay magsama-sama na.
Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang doxologia. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritu, Anak, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlibutan. Amen. Tayo po'y manalangin. Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa gabing ito na puspos ng biyaya at ang iyong mensahe sa amin sa kadakilaan at katapatan ni Noe na maging halimbawa para sa amin. Lord, patnubayan po ang bawat isa na narito ngayon at patuloy na bigyan ng kalakasan at patnubay ang bawat isang pamilya at ganoon din po sa pag-uwi namin ngayong gabi. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalangan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating katapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, kapangyarihan mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat.